Mark chapter 12. In verse 41, and Jesus sat over against the treasury and beheld how the people cast money into the treasury, and many that were rich cast in much. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. And he called unto him his disciples, and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. And for all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Ang atin pong pagbibigay dito ay lihim. We protect our names. And even if you put your name, it's not a problem. It is encouraged, but it is not revealed to the general public. And dito po, we also do not, sa ibang church, ay naalam ng pastor kung sino yung mga malakas magbigay, tsaka sino yung mahinang magbigay, at saka yung mga hindi nagbibigay. Dito po, hindi ko alam yan. Meron pong mga tumatanggap, sila ang nagbibilang, sila ang nagsusulat, at sila ang nagtatali, at sila ang nagre-report. Ang report po nila ay mga numero lamang, hindi mga pangalan. Pero alam nila kung sino yung mga nilagay yung pangalan, syempre, so they have an idea. But since they are not the one who will decide, ay hindi apektado yung preaching. No? Hindi apektado yung personal natin, relationship natin. At hindi rin na-expose yung mga hindi nagbibigay. But dito sa ating lesson, dito sa ating message, makikita natin how the Lord gave attention doon sa mga nagbibigay. Binigyan niya ng personal attention. Therefore, we ought to know how the Lord treats our giving, our finances, our situation on earth, because the Lord gave us an example. Sa atin pong pagbibigay, we give what we think the church deserves. We judge according to the expenses, to the needs, to the projects. Narinig natin yan at napupunta sa puso natin yan. Hindi muna ako magbibigay kasi marami namang pera ang church. Or magbibigay ako kasi ito, nagsabi, may pangangailangan daw ang church. Kaya we give according to our judgment, according to the projects. Pagka merong mga pagkakataon na hindi mo nagustuhan yung gastos, paraan ng paggastos, hindi ka muna magbibigay. Parang show of non-confidence. And that is what we think is the money wisely spent. Now, ang pagbibigay po ay hindi ganoon. Ito po ay mali. Kaya itatama po natin ayon sa pangangaral ng ating Panginoon. And mind you, mga kapatid, para po sa mga bisita natin, we do not often talk about tithes and offerings. Very rare po yan. Nataon lang na kayo ay nandito ngayon at yan ay naririnig nyo ngayon. But hindi po ito ang frequent topic dito sa church na ito. We talk about the doctrine of Christ. But this is part of the doctrine of Christ, and we want to preach the whole counsel of God. So ang unang makikita natin sa Mark 12:41, and Jesus sat over against the treasury and beheld. Anong ginawa? Pinanood how the people cast money into the treasury. So we can conclude, mga kapatid, that during the time He was on earth, ay pinapanood niya ang mga pagbibigay ng tao.
At therefore, by inference, dito, pinapanood niya kung paano tayo magbigay. Once you approach, once you put your money, take out from your pocket or your bag, and put it in the offering envelope, Jesus is there. And He is sitting over against the treasury. And He is beholding how you cast your money into the treasury. Kaya hindi po yan, secret po yan sa akin, secret po yan sa isa't isa, pero hindi yan secret sa Panginoon. Nakikita niya paano tayo magbigay. Nakikita niya kung tayo nagbibigay. O nakikita niya kung magkano yung binigay natin. Kaya, kailangan napapasok sa isip natin yan because we are doing it. Every Sunday, every Wednesday, nagbibigay tayo. Hindi naman tayo isang church na walang offering at Kahit yung GCash, alam din ng Panginoon yan. Kahit na BDO or Palawan, ang padala mo, nakikita rin niya ng Panginoon. At higit pa dyan, nakikita niya yung laman ng puso mo. How you judge, magkano ba yung ibibigay mo? Is it 100? Anong dahilan? Is it 1,000? Bakit? Is it 10,000? Magkano natira? That is how the Lord, as we read and as we go on with the message, has observed the people who gave. Now, hindi po ito mensahe para takutin ang bawat isa, kundi para evaluate natin ang ating mga sarili. Paano ba tayo nagbibigay at paano ba tayo dapat magbago sapagka tayo ay gumagawa ng activity na yan. Now, during that time na nagkakaroon ng public giving of offerings and casting of the money in the treasury, ito ang senaryo is that was in the temple made by Herod, which is also called by the Lord my Father's house. Inako niya, inangkin niya yung ginawa ng isang unbeliever. Ginamit niya ang unbeliever, si Herod. Si Herod ay wala. No? Hindi yan mananampalataya. Pero ginamit niya yung kayabangan ni Herod. Ginamit niya kayamanan ni Herod para magkaroon ng Father's house on earth. Yung templo ni Solomon, the first temple, Herod's temple, the second temple, which was timed in the fullness of time, right on time, during the time when the Lord was on earth. Kailangan may templo eh. During the time na naging tao ang Panginoon. So, ayun yung Herod's temple. At kaya sabi niya, andun siya. And he was observing, he was sitting over against the treasury. So, yung treasury na sinasabi, tumingin ako ng research, yan daw ay 13 kaban, 13 chest. At yung itsura daw ng lagayan ng pera ay parang trumpet na nakabaligtad. So may funnel, doon mo shoot yung pera, either denarius or mite or yung shekel or yung farthing, no? Yun ang mga units of measures of money noon. Now, what is a temple tax? Yan ay ordained by Moses kapag binibilang ang bansang Israel. Nung binilang ang bansang Israel, panahon ni Moises, sabi, magkakaroon ng redemption. Lahat ng male, para hindi magkaroon ng salot, kailangan i-redeem nyo yung sarili ninyo. Ibig sabihin,
may bayad. At lahat ng mahirap o mayaman, pare-pareho lang ang bayad. Okay? Kaya yun po ay na-develop into a yearly temple tax. And so, from that time forward, nagkaroon na ng yearly offering. 13 yan na parang mga baligtad na trumpeta, na yun, diretso yun dun sa lagayan ng pera, mga silver, gold, and other things, no? Copper. So, nilalagay doon. At yun ay nasa loob ng women's court. Ang women's court, hindi ibig sabihin nun na babae lang pwede doon. Ang women's court ay pwede ang male and female, pero exclusively pag nagwo-worship sa mga women. Merong male, hindi pwede babae doon, yung men's court, no? At merong para sa Gentiles, meron namang para sa Jew, meron namang para sa priest lang. So meron silang ganong hati-hati during the time of the Lord in the temple. So dito, andun ang Panginoon during the time na nakapila yung mga tao, pupunta doon sa offering plate, ihuhulog. So parang ganito sa atin. Hindi natin kinokolekta. Although walang problema doon sa kumukolekta, pumupunta sa kanya-kanyang upuan, merong isang offering bag, no? So pinapasa-pasan ganyan hanggang sa maubos yung tao, lahat ay nadaanan ng offering bag. Dito sa atin ngayon, ang ginawa nating paraan, merong isang offering, anong tawag natin dyan? Offering bowl. No? Offering bowl. So parang ganon. Pumupunta yung mga tao doon. Nakapix kasi yun. 13 yun. At may mga label yun. Merong offering para sa temple tax. Merong offering para sa wood. Merong offering para sa turtle dove sacrifice. At merong offering para sa frankincense. Then the rest, free will offering. Kung anong gusto mo, basta mag-offering ka, gusto mo mag-offering, gusto mo malaki o maliit, hulog ka lang doon. So yun po ang pamamaraan during the time of the Lord. And people were casting their money. And makikita natin, in honor ng Panginoon niya na yung annual tax na yan. At yung annual offering na yan, pagpupunta ka sa temple. Dahil siya mismo, tinanong, yung master mo ba, sabi na kay Peter, yung master mo ba nag-o-offering? Sipin mo, Panginoon, tinanong, no? Nag-o-offering ba yan, master mo? Anong sagot ng Panginoon? Kapag ang hari ay nagbibigay ng tax decree, kasama ba yung mga anak niya na nagtatax? Or yung mga tao lang, yung mga citizens lang? Sino nagtatax? Sabi, yung children, hindi kasama yun. Kasi anak ng hari, prinsipe yun. Hindi kasama yun sa nagtatax. So, ang children, free. Free-born, hindi kailangan mag-tax. Tayo nagtatax, no? Sino dito ang nagbabayad ng taxes? Lahat tayo dapat nagbabayad. OFW, hindi nagbabayad. Free. No? At yung iba, ewan ko, anong isip nyo sa sarili nyo, ba't di kayo nagbabayad? No? Pero, yung mga may business, nagbabayad. Pag bumibili tayo, nagbabayad. Yung mga senior, kaya may discount, dahil nagbabayad ng VAT. So, yan. Yan ang pagkakaiba. Ang Panginoon dapat di magbayad. Kasi anak siya ng Diyos. Ang pwede lang, ang dapat lang i-demand, para lang yan sa mga hindi anak ng Almighty God. He is the direct Son of God. Pero sabi niya, nevertheless, to prevent offense, punta ka doon sa dagat, mangisda ka, at makakapangisda ka ng isang isda na merong pera. So ang ibanayad ng Panginoon na tax, galing din sa Ama. Di ba? Sino dito ang nakakita na nangingisda ka, biglang may pera sa bibig ng isda?
May nakakita na ba ng ganun? Ito si Brother Olan ano yan, agrikultura yan. So, laging bumibili ng isda yan at binebenta yung isda. May nakita ka na bang isda na may pera? Diba? So, wala yan. Hindi nangyayari yan. So, it's a miracle. At yun ang ibinayad ng Panginoon. Therefore, sabi ng Panginoon, eto bayad para sa akin at para sa iyo. So, dalawa sila, bayad na sila. So, nag-tax ang Panginoon. Yun ang sagot. At ang sabi niya, to prevent offense. I don't have to do it, but I will do it because people are looking at it and questioning. And to prevent offense, I will give an offering. So, alam ng Panginoon, sensitive siya na hindi dapat yan katitisuran. Kaya dapat gawin natin. Kasi baka may mga natitisod sa atin. Pag di tayo nag-offering, siyempre, hindi mo alam sino nanonood sa buhay mo . Hindi mo alam sino ang tinitingnan ka secretly. Baka mga anak mo. No? Tinitingnan ka, si Papa hindi nag-offering. Susweldo niya lang. Ay si Mama katatanggap lang ng pera galing kay tatay. No? Ang laki nakita ko ang laki, winidraw nila . At tapos nung time na nasabi ng MC, let us give our offerings, hindi natinag. Andun lang. Bakit kaya? So, di ba? Ako hindi ko ina-observe yan. Di ba? Hindi ko tinitingnan yan. Kung sino yung nag-o-offering, sino yung hindi. I avoid it. Hindi ko alam yung amount. Pero hindi mo alam sino nanonood sa'yo. Sino ang nag-iisip. Ang Panginoon, to prevent offense, nag-offering. Kaya gayahin natin, Panginoon. And so he was sitting over against the treasury and beheld how the people cast their money into the treasury. Ang treasury natin ngayon is our church. This is not a tax. This is an obligation, especially of the members of this church, because we have a covenant to support this church. Now, for those who are not members, you can do so as a free will gift. It's not a tithe. It's not a missionary or missions or whatever, no? It is your choice, free will, galing sa inyong. Kaya tayo naniniwala rin sa free will . Although we are sovereign gracers, meron din tayong free will offering. Ayan. Okay? So, yan po. Number 2, the Lord knows who are the rich. Meron mga tao cannot be rich. Pero, alam ng Panginoon, who are the rich? Kasi sabi ng verse, sa verse 42, verse 41, and many that were rich cast in much. So, nakikita niya, na-observe niya, sino yung mayayaman. Siguro mayaman ng damit. Maayos sa mukha. No? Nakaka-judge ba kayo kung sino mayaman base sa damit at sa mukha? Tingnan nga natin, pag tinignan mo yung mga katabi mo, sinong mayaman dito? Mukhang mayaman ka. Mukhang yayamanin ka. Pagyamanin ka nawa ng Panginoon, sabihin mo sa katabi mo, payamanin ka nawa ng Panginoon. 'Di ba? So, hindi masama na ipag-pray mo yung katabi mo, yung kausap mo, yung ka-prayer partner mo, yung kaibigan mo na sana payamanin ka ng Panginoon at ako din. 'Di ba? So hindi masamang maging mayaman. Hindi masamang mag-asam na sana ako ay payamanin ng Panginoon. Ang masama ay yan na lang lagi ang nasa isip mo. At hindi ka kontento sa buhay mo dahil hindi ka pa mayaman, tagal-tagal mo na.
No? Naiinip ka, bakit di pa ako mayaman? Pero alam ng Panginoon sino yung mayaman. At sana wala ditong dating mayaman. Ngayon, mahirap na. Meron ba rito? Dating mayaman. Tapos naghirap na. Sana lahat tayo ay payaman ng payaman. And that is the Lord's view. Alam niya ako sino. He knows how much we have in our banks. Hindi niya kailangan ng supina para malaman ang pera mo sa bangko. Automatic, alam niya yan. Hindi mo kailangan mag-request ng statement of account para malaman. Alam niya kung ilan ang bangko mo. Sino sa atin ang mas marami pa sa 2 o 3 ang bangko? No? Sobrang yaman. No? Ikaw, yung ibang bangko nyo, GCash lang. Hindi kaya top up sa Grab. Yun lang ang bangko mo. Hindi kaya yung Pag-ibig M2. Pero yung iba ay maraming bangko kasi kailangan hiwa-hiwalay kasi ang PDIC nagagaranti lang ng up to 500,000. Pag nagkaroon ng bank run, kung 3 million yon, 500 lang mawi-withdraw mo. Kaya madami kang bangko hanggang 500 lang lahat. Tindi, no? So the Lord knows that. He knows your spending pattern. Paano ka mag-withdraw? Anong binibili mo? Tapos, paano ka mag-deposit? Magkano yung dineposit mo kahapon? Para sa sarili mong, sino yung mga nagde-deposit sa'yo? No? Gaano kadalas? Magkano? At alam din niya yung combined income ninyong mag-asawa. Yung mga nagpapadala sa'yo, no? Ay alam niya. Alam niya ang SALN mo. Alam niya yung statement of assets, liabilities, and net worth. Trust certificates kung meron ka. Stock kung meron ka. Kung meron kang properties, alam niya rin yan. And all of this can be used for good and for the glory of God. Kailangan lang alamin natin. Pag tumingin tayo sa ating bank account, bank statements, and bank assets and liabilities, tingnan natin, paano ko ba magagamit ito para sa Panginoon? That should be the question. Hindi yung, paano ko ba ito gagastusin? Ang dami-dami na, ang laki na. Baka dumating na ang Panginoon, ang dami ko pang stock sa bangko. Ang laking problema ko. No? Sana hindi ganun ang problema. Sana hindi ganun ang tanong natin sa isip natin. Ang tanong natin, paano ko kaya mag-glorify? Paano ko kaya mabibigyan ng papuri ang Panginoon dito sa mga hawak kong binigay niya sa akin? Yun sana ang tanong natin. Can be used for good, for the glory of God. And sabi ng Proverbs 23:4, labor not to be rich. Huwag kang magpagal ng magpagal at mag-isip ng mag-isip, paano ba ako yayaman? No? Gamitin mo ang iyong skill sa papaano ba magkakaroon ng papuri sa Diyos sa binigay sa iyong skills at papaano mo magagamit ang iyong available na pera. No? Kasi yung iniisip mo, paano ba ako laging iniisip mo, paano ba ako yayaman ng malaking pera. Yun. Magkakaroon ka ng love of money. And the love of money is the root of all evil. Remember this, the Lord owns you and all that you have. Yang sasakyan mo, yang pera mo, yang bank account mo, yang
lahat ng appliances mo, lahat ng assets mo. Sa Panginoon yan. Pinapahiram lang sa'yo yan. Yung buhay mo nga, pinapahiram lang sa'yo eh. Hindi iyo yan. Yung skill mo, madali lang yan kunin. Isang ganun lang, wala ka ng skills. No? Marunong ka sa science, nag-aral ka, naging doctorate ka, isang ganun lang. Hindi mo na matatandaan yan. Nagpe-fail ka. No? At kung mahilig ka sa kayamanan, kahit anong galing mo, mauuwi ka sa corruption. Kaya, sa sobrang galing mo, nasa kulungan ka tuloy. Di ba? Ang galing mo eh. Ang galing mo gumawa ng pera eh. So, nalunod ka na, kinain ka na ng sistema, sa kulungan ng bagsak mo. Kaya, mas maganda pa na ikaw ay nag-iisip lagi how to glorify God with the resources that He gave you. The more you try to hide your riches, ito yung problema ng mga tao, even Baptists. Hiding your prosperity. Dahil ayaw mong stingy ka eh. No? Ayaw mong mahingian ng libre ka naman. O birthday mo, maganda ka naman. Ayaw natin na mahalata na ang dami na natin palang kayamanan. Kaya, unti-unti lang. No? And when you hide your riches, you damage your heart. So, therefore, mas maganda, alamin natin na ang Panginoon ay kilala at alam paano tayo magbigay at alam niya lahat kung ano yung meron tayo. Sino ba mayaman? Marami dito hindi aamin na mayaman na ako. If you are able to eat, if you have a home, if you have clothing, expecting abundance that this continues until your children, then you are rich. Kumakain ka on time, meron kang bahay, anong sabi ng Panginoon? Kaya poor ang Panginoon. Foxes have holes, and the birds of the air have nests. But the Son of Man has nowhere to lay down His head. Tayo may mga bahay. Yung iba sa atin, 2, 3 bahay pa. Di ba? Ako, may bahay ako sa Las Piñas. Tapos, may bahay sa Tansa. Tapos, dito ako nakatira. Di ba 3? Sabi rin ng Panginoon yan eh. He that give His life for my sake will have houses and lands in this life and in the life to come. So, fulfilled yung prophecy ng Panginoon sa akin. Praise God. Kaya nga yung isa gagawin kong gawain eh. So, pag-isipan natin, ano yung binigay sa'yo ng Panginoon? Gamitin mo para sa Panginoon. Kung sobra-sobra na yan, hindi ka naman pwedeng tumira sa 5 bahay eh. Pag Lunes, doon ka sa Las Piñas. Pag Martes, sa Imos. Di ba? Merkules sa Tansa. Pambihira. Tapos, pag Sabado, doon ka sa Forbes Park. Yan. Doon ka medyo... hindi kaya doon sa condo mo, malapit sa MOA. Ayan. Yaman talaga, no? But anyway, the Lord knows who are the rich among us. And also, the Lord knows who are the poor. Sabi ng iba, ako yun. Ako yung poor. Kasi sabi ng verse, and there came a certain poor widow. Kaya halata niya, yung widow ay mahirap. At halata niya rin, yung ibang nagbibigay, out of their abundance, ay mayayaman.
So, yung offering pa lang ng widow na poor talaga, she threw in 2 mites, which make a farthing. Naalala ko na sa Pilipinas, nung unang panahon ng Hapon at pagkatapos nun, nung panahon namin ni James at saka ni John Gabriel, ni June at si Rael ba kasama doon? Kayo nagsama, hindi ako ha. Okay, nung panahon na uso yung salitang isang kusing. Di ba? Inabot nyo ba yon? Nakakabili pa ng chicharon ang isang kusing. At isang pera, 2 kusing. Pag meron kang 2 kusing, meron ka na isang pera. Pamasahin na yon sa karitela. Ang bayad mo, isang pera. So, ganun din pala yung sa Israel, merong 2 mites. May value pala yung 2 mites noon, which make a farthing. And so, yun yung offering noong mahirap na balo. Ngayon, sino sa atin ang mahirap? If you don't know, ito, paano ma-evaluate mo kung mahirap ka? If you don't know where to lay your head tomorrow, where your food is coming from tomorrow. Ngayon, may kakainin tayo, libre. Dala-dala ng mga kapatiran. No? May birthday, so maraming dala sila. Si Luz nagluto ng baked tahong. Agawan na lang mamaya kasi hindi kasya yung sa 40. No? 20 lang yata yun. So yung 20 makakatikim ng baked tahong. Okay? So kung hindi mo alam saan ka titira bukas, hindi mo alam saan ka kakain o saan manggagaling yung pagkain mo, didiskarte ka pa mamaya. Or hindi mo alam, no, pag naglaba ka ng damit, nakahubad ka na. Yun, mahirap yun. Pero kung meron kang 5 damit, meron kang bahay, kahit inuupahan mo lang yan, at meron kang sweldo, hindi ka mahirap. Huwag mong lokohin sarili mo. Huwag mong lokohin yung mga tao. Hindi ka mahirap. Pinagpala ka ng Panginoon. Tanggapin mo ang kayamanang binigay ng Panginoon sa iyo. Don't treat yourself as poor. And don't say you're poor. Kasi once you have a mentality of the poor, you will always be poor. Pero lang kung tumama ka sa lottery, hindi naman tayo tumataya. Paano ka tatama? Sino ba tumataya dito? Baka meron dito tumataya sa lottery. So number 4, Jesus calls His disciples to observe the giving of others with Him. Anong sabi ng Panginoon? He called unto Him His disciples. Halik kayo. Diba? Andun ang Panginoon, nag-o-observe, nakaupo doon. So, andyan yung mga nag-o-offering, nagfo-flow yung mga tao, naglalagay, tapos dumating yung mahirap na balo, tapos naglagay siya ng 2 mites, katapos, nung nalagay na, tinawag niya yung disciples niya. Halik kayo dito. May ituturo ako. Okay? Jesus called unto Him His disciples and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow had cast more in than all they which have cast into the treasury. Mas marami ang ibinigay nitong balo na ito. Nahirap naman siya, pero mas marami pa ang binigay niya kaysa dun sa mga naunang nagbigay na mayayaman. So, merong aral na tinuturo sa atin ang Panginoon about the proper giving sa pamamagitan ng using the poor widow as the illustration. But the facts are
Una, Jesus calls His disciples to observe the giving. So tayo, kagaya ng sinabi ko kanina, no? Hindi tayo ganun. Hindi ako nandito at tinitingnan ko kung sino yung mga nagbibigay. No? Hindi kinukunan ng picture ni Sister Nena yan. Habang nagbibigay. Tinitingnan kung sino yung paldo. No? Hindi, wala yan. Hindi natin style yan. Pero ang Panginoon, ay tinawag niya pa yung mga disciples para i-compare kung sino yung mga nagbigay, sino yung malaking nagbigay, sino yung kaunti lang ang binigay, at sinabi kung ano ang value nun sa kingdom of God. So the proper value of what you give is from the heart, and it is evaluated by heaven, by the Lord. Siya ang tunay na nagja-judge. Hindi tao. Kasi pag tao, siyempre, may nagbigay ng 10,000, may nagbigay ng 30,000 during our sacrificial giving. May nagbigay ng 150,000. No? So, may nagbigay ng 2,000. Siyempre, mas malaki yung 150, yung 30, kesa doon sa 2. Oh. Kaya sasabihin, ito lang yung binigay niyan eh. Yun sir, 150, mas magaling yun. Mas kaibigan ko yun. Mas may appreciate, mas may malasakit sa church yun. Ang tao ay hindi magandang judge. Ang Panginoon ang the best judge. Magkano binigay mo? Bakit? Alam niya. No? So Jesus commends the poor widow, and the commendation is that she cast more in than all they which have cast into the treasury. Bakit kaya? Because poverty did not stop her from giving. Yung iba, kaya sila malaking magbigay kasi abundant yung kanilang resources. Siyempre, kayang-kaya nila at hindi man lang yan nabawasan yung kanilang, hindi man lang naramdaman yung kanilang bangko o yung kaya pa nilang ibigay. 'Di ba? Ito na lang eh, tapos wala na eh. Tapos commendable pa yung widow kasi mahirap na nga siya eh. No? 'Di ba? Ang motivation ng isang tao, bakit di siya nagbibigay? Mahirap lang ako eh. Yun ang nagpipigil sa atin. Marami naman diyang susuporta sa church. Marami naman diyang nagbibigay. Kaya nilang magbigay. Ako, wag na sana akong asahan ni pastor. At hindi ko na rin pipilitin ang sarili ko na magbigay kasi mahirap lang ako. Hindi ko nga alam saan ako kakain bukas. Yun ang idea natin na kaya wag tayong magbigay. Pero yung poor widow, kaya siya commendable, kaya siya na-notice ng Panginoon at tinawag pa yung mga disciples para tingnan nyo at sinabi niya, mas maraming binigayan in value. Kasi hindi na nga niya alam, mahirap nga siya eh. Pero nagbigay pa rin siya. Yun ang value ng Panginoon. Yun ang turo ng Panginoon. Huwag mong sabihin, mahirap ka. Huwag mong sabihin, 0-0 ka na. Kasi wala naman talagang 0-0. Di ba? Lagi tayong meron eh. Ayun, nasunugan. Sabi nung barangay secretary, pakiusap lang po, huwag na kayong magdala ng damit dahil sobra-sobra na. Siguro nung narinig ng buong barangay Pasong Buaya 2 na may nasunugan, 35 na katao. Nandun ngayon sa basketball court sa barangay hall. At nung narinig nila, ang una nilang inisip, yung mga damit natin.
Ay, ang dami na raw damit. Pwede na silang magbenta ng ukay-ukay. Kaya sabi nung barangay secretary, tama na. Eh, alam niyo yung dinonate sa, Yolanda, nabulok lang eh. Nakita niyo ba yan, yung news? Sa sobrang dami ng mga damit. Ang gaganda pa ng damit. Galing pa sa Europe yung mga damit. Ay hindi nila i-distribute ng maayos, ay nabulok. Sayang. Yun sana pwedeng pang ukay-ukay from Europe. No? Baka mga yan, mga designer clothes pa yan. No? Oh. So, this poor widow has cast more in. Bakit? Kasi out of her poverty. Out of her need. Lahat tayo may kailangan eh. At yung kailangan natin, yung need natin, hindi yung wants yung needs. Hindi mauubos yan. Never yan na mauubos. Laging araw-araw, may kailangan tayo. Kailangan natin ng bagong cellphone, bagong laptop, bagong tablet, bagong TV, bagong sasakyan. No? Yung ibang sasakyan natin, malakas na ang tunog. Kailangan bago na yan. No? Sana may makapansin at mag-donate. Bagong watch. No? Tawag namin dyan, yoyo. Bagong yoyo. Bagong damit, sapatos. Marami tayong, hindi naubos yan. No? Kaya successful ang Shopee tsaka Lazada eh. Tuwing mapapanood, tuwing tupunta ka ron, may bibiling ka eh. No? So, itong widow na to, ay talagang, hindi niya inisip yun. May pangangailangan ako, pero mag-o-offering ako. Kulang na kulang pa ako sa buhay ko, itong hawak ko, pagkain ko sana to. Pero hindi pwedeng wala akong offering. Bibigay ko na muna to, bahala na mamaya. Kung paano ako kakain, paano ako, ano yung mga pangailangan ko mamaya na yon. Eto muna. Bakit? Anong nag-motivate sa kanya? Kasi, templo ng Diyos yan eh. Nagkaroon siya ng pakiramdam ng obligasyon na mag-comply at tumulong. Kasi yung 13 yon, may mga purpose yun eh. Yung 13 offering boxes na yun eh. Kaya sabi niya, dapat kasali ko sa nag-o-offering. Hindi siya exempt. Panginoon nga exempted eh. Nag-offering pa rin eh. So, bakit yung iba maiisip na hindi ako kasali o hindi ako sasali? Di ba, ang campaign natin, sana lahat tayo pumupunta rito. Yes. Lalo na yung members. No? Huwag nyo isiping mayaman kayo o mahirap kayo. Lahat. Kumuha kayo ng opening envelope doon. Tumaas kayo ng kamay. Pamaya pag dinidistribute ni Brad Stephen, sinong kailangan ng envelope? Tapos, mag-offering. Kahit may needs ka pa. Kahit na poor ka pa. Gayahin natin ang widow kasi yung widow, pinuri ng Panginoon. Binigyan ng commendation ng Panginoon. And our offerings is between you and God. So, Lord, kausapin mo, Panginoon, Lord, walang-wala ako, but I believe you can prosper me. Because you are rich, God. There's nothing stopping you from blessing me today. Yes. Kahit na wala ako, Panginoon, mag-offering ako. Because this is what is good and what is proper to do. Ganun ang attitude. Hindi yung,
Okay lang, naiintindihan naman ni Pastor. Naiintindihan naman, lalo na ng Panginoon, naiintindihan niya. At talaga naiintindihan niya lahat ng bagay. At naiintindihan niya rin na hindi ka sumali. At naiintindihan niya rin ang purpose na hindi mo nakuha yung preaching. Hindi mo nakuha yung mensahe. Hindi mo nakuha yung tinuro ng Panginoon. So mga kapatid, if poverty did not stop the poor widow, let us not be stopped. Let's all stand.